Samantala ngayon nahaharap ang ating mga kababayan sa panibagong hamon dulot ng malakas na bagyong Uwan. Iba't ibang tulong ang ikinakasa ng pamahalaan. Kabilang na po dyan ang Government Service Insurance System o GSIS. At para mabigyan tayo ng karagdagang detalye niyan, makakapanayam natin ngayon si GSIS President and General Manager Wick Veloso. Magandang umaga po GSIS President Veloso. Live po tayo ngayon sa Integrated State Media Special Coverage. This is Prof. together with Joshua. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong special coverage ng Bagyong Juan. Nais lamang po namin ipaalam sa ating mga kawani ng gobyerno na inaprubuhan ng GSIS Board kahapon ang 3-month payment holiday para sa ating mga members at pensioners na nag-a-apply ng emergency loan mula November 7 hanggang February 7, 2026. At kung kayo po ay manghihiram po ngayon para sa inyong emergency, ang inyo pong unang bayad ay ikakaltas na lamang sa inyong sweldo o pensyon sa March 2026 pa at dapat ma-remit ng ahensya ng members ang bayad sa Abril 10. So ito po ay 3-month grace period ng pagbabayad bilang tugon sa deklarasyon ng State of National Calamity ng Pangulo matapos ang pananalasa at magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Alam po ninyo, dahil po sa halos sabay na pagtama ng dalawang bagyo, naiintindihan ng GSIS na hindi magkaroon ng sapat na panahon ang ating mga miyembro at pensyonado para makarecover. Kaya naman po pinatupad itong moratorium na ito. At PGM, tanungin po namin magkano po ba maaaring hiramin ng isang borrower na emergency loan at magkano naman po ang magiging interest nito? Alam po ninyo, maaari po sila manghiram ng emergency loan ng halagang 20,000. Kung sila po ay nakahiram na po dati, pwede po sila makahiram ng hanggang 40,000 or 40,000, ngunit ang outstanding loan po ay dapat 20,000 lamang. At ang interest rate po ay 6% lamang po, payable in 3 years. Alright, sir, sino-sino maaari mag-avail itong 3-month grace period? Ay lahat po ng mga ating mga kasamahan sa gobyerno, pwede hong mag-apply po nito. Lahat po ng mga regular na mga empleyado, walang mga administrative charges, at yung pong ating mga pensyonado na merong mga emergency. Ang importante lamang po, pag kayo'y manghihiram, meron po kayong natitira na 5,000 po sa inyong sweldo na natitira para sa mga active members. At naman po sa ating mga pensionados, meron pong natitira pa kayo na 25% dun po sa pensyon ninyo para naman po sa pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo. Alright. At, gusto ko rin pong ipaalam, ang inyo pong pag-a-apply po dito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mobile phone, yung GTouch po ninyo. Alam po ninyo, your GSIS is 99.6% digital already. So, pag inyo pong in-apply po ito sa... Alright. Alright, GM, ano po ba yung pinagkaiba nitong grace period at nung moratorium? GM? Okay, subukan natin balikan si GSIS President Veloso. Mukhang nawala siya sa linya. So, pinag-uusapan natin itong moratorium o 3 buwan moratorium o grace period para sa mga GSIS members, no? May emergency loan worth 20,000 pesos. Dapat at least may 5,000 pesos ka na natitira sa iyong buwan ng sahod. Oo, at yung sinabi nga nilinaw ni PGM is yung kaltas ay sa Marso na, kung di tayo nagkakamali, no? March Next year na. 7. So it will be on November 7. And then for 3 months, November, December, January, February 7. Okay, Ayun. February. So, ibabawas sa susunod. Pero we'll ask for more details. May mga ilan tayong tatanungin at i-verify patungkol dito sa inaprubahan kapon na 3 buwang moratorium o grace period para sa members and pensioners. At pwede natin itong sa ating mga manonood, maaari niyo po itong samantalahin sa pamamagitan ng kanilang mobile app. Maaari po kayo mag-apply dyan para mas madali. Yung sa loan na yan. At syempre, hindi lamang yun, no? Lilinawin din natin mamaya kung
Kasi itong 3 months na to, like for instance, sa mga GSIS pensioners and members, ito ba ay paano yung mangyayaring 3 months na hindi mo babayaran? So, we have to check on that kung ito ba ay kailangan ba siyang isuffice on the next months after February 7? O i-move lang yung I-move lang yung pagbayad due date, or oo. mawawala yung unang kita. So, we'll see kung ano yung mga pwede maging other details about it. Okay. Ayun. Paano yung mga naubusan ng calamity loan? So, for instance, may mga existing loans. Yes. So, yun yung pwede nating idagdag. Okay. Ayun. Kung wala na, ito pwedeng i-apply. Ayan. Okay. O, balikan na natin muli si GSI's President General Manager Vic Veloso. Sir, can you hear us? Go ahead, sir. Sir? Breaking news yan sa ating unang balita. PGM? PGM Hello. Vic Veloso. Ayan, Yun. go ahead, sir. Yan, nawala po yung ating linya, pero ngayon okay na po tayo. Sir, balikan po natin, ano po ba yung pinagkaiba nitong grace period at yung moratorium? Go ahead, sir. Pakiulit po yung tanong, Alright, Yeah, PGM, can you hear us? Narinig niyo po ba kami? yung na po. audio po medyo mahina. Echo po yung audio po ninyo. Okay, we'll see what we can do in our end. Pero sir, I'm gonna ask this question again po. Ano po ba ang pinagkaiba ng grace period at ng moratorium? Ay, ang moratorium po, maari po silang magbayad pagkatapos po ng ating tinatawag na 3 buwan na grace period. So, yung moratorium at grace period, isa po ito. Okay, sir, what's gonna happen po dun sa 3 months na hindi babayaran? If I'm not mistaken, ganun po ba yung mangyayari? 3 months na hindi babayaran yung loan na kailangan bawasan? Or what's gonna happen here again, sir? Sir Vic Veloso. Sorry po, nag-echo po yung question po ninyo. Okay, we'll do it again, sir. I'm gonna ask this question. For the 3 months, sir, ano po yung mangyayari? 3 months na pwede dito po mag-a-apply ng loan, 3 months po na hindi babayaran. On March na po or February yung susunod na pagbawas o pagkaltas. What's gonna happen here, sir? Tell us the details on the process of this 3-month moratorium. Ang proseso po dito mag-a-apply, pag kayo po ay nag-apply ng emergency loan program ngayon, ay kayo po ay sa Marso na po baka kailangan magbayad. At hindi na po kayo kailangan pong mag-atubili po na magkaroon po ng pagbayad during the period. Okay. Okay, so March na babayaran, PGM. So, i-move lang bali yung due date. Tama po? Tama po yun. Ginawa po natin yan para kung magkaroon sila ang mga ating mga miyembro ng pagkakataon na meron naman po silang magastos para sa kanilang current na pangangailangan. Okay. At linawin din po namin, PGM, kung kailangan po itong personal na i-apply sa inyong tanggapan o pwede po itong gawin sa mobile application ninyo? Pwede po ito sa GTouch mobile phone, which is what most of our members use. Almost 2 million members na po ang gumagamit nito. Yung mga wala hong mga signal dahil sa naapektuhan sa bagyo, pwede hong pumunta sa aming opisina o pwede rin po pumunta sa government offices na meron pong GSIS electronic kiosk para doon naman po sila mag-apply. Alright, sir, huling paalala na po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga GSIS pensioners and members na mag-avail na po nitong 3 buwang moratorium o grace period, sir. Go ahead. Sir, paalala na lang po sa ating mga kababayan, sa ating mga GSIS miyembro Go ahead, sir. Go ahead. na mag-avail po nito sapagkat ito po ay isang tulong na ibinibigay sa ating mga kawani ng gobyerno sa utos po nating Pangulo na tulungan ang ating pong mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, GSIS President and General Manager Vic Veloso.